Magandang gabi po, Kamisteryo. Pakisuyong itago mo na lamang ako sa pangalang Joel. Ang nabanggit o mga mababanggit ko na pangalan ay mga hindi nila tunay na pagkakakilanlan. At siya nga po pala, Kamisteryo. Isa po ako sa mga bagong subscriber mo at avid listener ng mga kwento mo. Kaya naman, ninais ko po na maibahagi ang karanasan namin ng aking pinsan na si Richard. Misteryosong karanasan na kahit kailan ay hindi namin malilimutan magpinsan nung kami ay naging bakasyonista sa probinsya ng aming lolo at lola na sina Lolo Juanito at Lola Erminda. Nakatira po kasi sila sa probinsya ng Rojas Capiz. Taon 1996. Sa pagkakaalala ko, yan po kasi yung taon na kapag iniisip ko bumabalik at nananariwa sa akin yung naranasan namin ni Richard ng pinsan ko sa mag-asawang aswang na hindi po namin inakala. Parehas po kami ni Richard na laking Maynila, Kamisteryo. Buwan ng Abril ng kaming dalawa ni Richard ay sunduin ng aming tiyo Emil para magbakasyon sa probinsya ng Rojas Capiz. Masaya kami ni Richard na makakauwi ng probinsya kasi naman sobra naming na-miss ang lolo at lola namin. Ganun na rin ang mga tito at tita at ang mga pinsan din namin. Saka, syempre yung lugar din doon, lalo dun sa tinatambayan namin sa may tabing ilog na madalas namin pinagliliguan. Sobrang linaw po kasi ng tubig doon at sobrang linis at sariwang hangin na nanggagaling sa kalikasan. Balik tayo sa kwento. 4:00 ng hapon nang dumating kami sa Rojas Capiz at 1 oras na paglalakad papunta sa kinaroroonan ng bahay ng aming lolo at lola. Medyo liblib na po kasi banda sa kinaroroonan nila lolo at lola. Nang marating na namin ang bahay, agad-agad naman po kaming sinalubong ng aming mga kamag-anakan. Galak na galak ang lahat nang muli kaming makita. Yung pakiramdam po namin para kaming mga balikbayan. Hindi pa man kami nagiinit sa aming kinauupuan, agad na kaming inaya para maghapunan at para mapag-usapan ang mga lugar na aming papasyalan para bukas. Habang kami tahimik na nagpapahinga sa aming kwarto, tahimik na rin ang buong kapaligiran. Malalim na rin ang gabi. Tansya ko, nasa alaunan ng madaling araw nang may narinig ako na huni ng isang baboy. Nung una, normal pa ang huni nito. Pero pansin ko habang tumatagal, palala ng palala na para bang nag-aangil na ito. Galit na galit at tila ba gusto na nitong wasakin yung dingding na pawid ng kubo nila lola. Gawa lang naman sa pinagtagpi-tagpi na kawayan yung pader nila lolo at lola. Dahil noong mga panahon na yun, ay hindi pa ganun kamoderno at distansya pa ang layo ng bawat bahay nun. At sa itaas, naririnig ko na merong palakad-lakad at para bang nagkukutkot ito. Tinatapi ko na si Richard para gisingin at sabihin yung naririnig ko sa labas. Nagising naman ito at sinabi lang sa akin na matulog na ako at marami pa kaming papasyalan bukas. At gayon nga, bilang excited na rin naman